Ramir Boulder po, nagbabalik muli. Ito po ang mainit na balita ngayon, Bato, Aimee, Jinggoy at tatlong iba pa nakakuha ng unfavorable rating sa survey. Bakit hindi kayo makakakuha ng ganyang ratings? Wala sa ayos yung pinagagawa nyo. Ha? Sa totoo lang po, itong mga nabanggit na senador na napakababa ng ratings sa survey ay minsan ng ito yung mga kasakasama ni Chis Escudero na inarchive yung impeachment article of impeachment ni Sara Duterte. Kaya hanggang ngayon hindi po umusad yung impeachment, pero matatapos na yung 1-year ban rule na tinatawag. Ito'y mag-expired sa itong February. Ngayon, kapag hindi po nakapag-desisyon ang Supreme Court sa motion for reconsideration, motion for reconsideration ba yun o TRO, temporary restraining order na inisyu ng Supreme Court at pagdeklara pala ng Supreme Court ng unconstitutional. Nag-file ang Congress ng TRO. Pero ngayon hanggang ngayon wala pa pong desisyon ang Supreme Court. Hindi ko alam kung bakit hindi sila naglalabas. Kaya malaking katanungan din po 'yan kung bakit ganun ang Supreme Court natin, Maraming mga TRO ang hindi binibigyan ng pansin ng Korte Suprema, pinapabayaan lang. At marami ring mga disbarment case ang nakafile sa Korte Suprema na hindi rin dinidesisyonan. Kagaya ng pag-file ng disbarment case kay Sara Duterte dahil sa kanyang panununtok ng sheriff noon sa Davao. Pangalawa, nag-file si Larry Gadon ng disbarment case sa kanya, pero hanggang ngayon wala pa pong desisyon. Pero si Larry Gadon, ang bilis dinesisyonan yung kanyang disbarment case. Kaya minsan napapatanong din ako, bakit ganun? Bakit ganun ang Supreme Court? Tila baga may tinitignan. Hindi po ako nag-aakusa, pero nakakapagtaka lamang. Ito po ang pahayag ng Pilipinas Today. Inilabas ng Publicus Asia Inc. ang resulta ng pahayag survey na isinagawa noong December 10, 2025, na itong nakalipas lang na taon, kung saan naitala na 6 na senador mula sa oposisyon ang mayroong mataas na unfavorable ratings. Unfavorable po hindi favorable, unfavorable, ayaw. Naitala na ang pinakamataas na net unfavorable ratings ay si Senador Jinggoy Estrada na 55% dahil sa mga aligasyon ng nag-uugnay sa kanya ng maanumalyang flood control project. Sinundan ito ng magkapatid na senador na sina Mark at Camille Villar na nasa 50% ang net unfavorable ratings dahil sa prime water controversy na dating negosyo ng kanilang pamilya. Ang susunod po ay si Amy Marcos ay may 48% net unfavorable ratings na dahil sa ibinunyag nito na gumagamit umano ng illegal na droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mayroon din si Senador Bato de la Rosa ng 47% net
unfavorable ratings na maiuugnay sa patuloy niyang hindi pagpasok sa Senado sa gitna ng mga ulat tungkol sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court ICC laban sa kanya. Samantala, si dating Senate President Francis G. Escudero ay nakakuha ng 47% net unfavorable ratings na maiuugnay rin sa natanggap umano nitong campaign donation mula sa isang kontratista noong 2022 election. Ano ngayon? Kayo, mga nasa oposisyon, oh, sige, ano ang ipagmamalaki nyo ngayon? Ha? Wala na kayong may pagmamalaki sapagkat unfavorable. Mas maraming Pilipino ang umaayaw na sa inyo. Hindi na kayo mananalo sa susunod na eleksyon. Malamang sa DDS, mga didilis, yan, mananalo kayo dyan. Pero yung majority ng mga botante, hindi nyo na makukuha ang kanilang suporta sa inyo. Ano? Iisa ang malinaw na mensahe ng survey. Hindi chismis ang galit ng taong bayan. Ito ay hatol. Hatol, ha? Kapag ang pangalan ng isang senador ay paulit-ulit na inuugnay sa korupsyon, abuso, kontrobersya at kawalan ng pananagutan, kusang bumabagsak ang tiwala ng publiko. Oh. Ang mataas na net unfavorable ratings ay hindi simpleng numero. Ito ay sukatan ng pagod, pagkadismaya at galit ng mga mamamayan sa mga lider na tila hindi natututo, hindi umaamin at hindi nananagot. Hindi na ito usapin ng oposisyon o administrasyon. Ito ay usapin ng moralidad, kredibilidad at karapatan. Karapat dapat bang manatili sa kapangyarihan? Sa mata ng publiko, malinaw ang tanong. Hanggang kailan mananatili sa pwesto ang mga pinunong paulit-ulit na bumibigo sa tiwala ng bayan? Ayan po, sana matauhan kayo. Yan ang malaking katanungang iiwan ko. Hanggang kailan mananatili sa pwesto ang mga pinunong paulit-ulit na bumibigo sa tiwala ng bayan? Huwag niyo pong kalimutang like, subscribe, and share ang aking YouTube channel. Pati na rin po ang aking Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang i-follow